constitutional moral value and criminal 2025 budget. Ngayon, naiipit na ho sila dahil kahapon naglabas ng kautusan ang Korte Suprema at kinasasagot ang Senado, ang House of Representatives sa pagtanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi pawalang visa at hindi karang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huli-huli kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sinubukan ko sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit tumalag at nagpakita ng kansugan ang mga vloggers na pinatawag at nag-file din sila ng petisyon sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig ng komite dyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong pinipilingan, walang pinakaguran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, isang hapon pa natin yan na pinalangkas at sinabi ko nga, ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig. At ang layunin niya, hindi naman malinaw. Ano ba yung saligang batas? At kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pwede. Sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas, hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya, kinakailangan ho nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya sa kaso ng administrasyon ni Bongbong Marcos na huli natin sila yung bakanteng Bicameral Conference Committee report. Ano ay nang pantakip nila? Sa hapon po kasi ay ginawa din yung oral argument ng kaso yung sa PhilHealth, yung PRO. At mismo kahapon, yung isang ministrado ng Korte Suprema, si Justice Ani Javier Lazaro, ay yung habang sila po ay nag-oral argument, sinabi niya na base sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng PhilHealth. In fact, Supreme Court Justice na po nagpalangkas na po at nagsabi nito yung hawak niyang Commission of Audit Report, pinapakita mo na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21, 22, and 23, bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate ng COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niya. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit kung maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth. Binigyan pa nila ng zero budget for this year. Isa po yan sa ating grounds. Why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal budget we declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng PAGCOR, at higit sa lahat, 80% po of of money collected on taxes levied on special
for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon pag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakin ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang dangal public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina. Binabandera ng Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat bilangin ninyo yung 300 kongresista laban sa 32 milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng 32 milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng 300 elitistang mambabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker. Huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pagbubudo nitong nilararanasan natin. Sobra-sobra na yung panluloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino.